Isang makabagong kwento ng pag-aasawa, kababaihan, at panibagong pag-unawa. Sa loob ng isang makipot na bahay sa isang masikip na subdivision sa Bulacan, araw-araw ay parang may serbaton ng tren na tumutunog tuwing alas 6 ng umaga, si Mrs. Letty, ang bungangerang misis ng Barangay Santol. Danny, bangon na. Umalis ka na naman ng walang almusal kahapon, akala mo ba ako ang katulong mo rito? Si Danny, ang tahimik at pakol na mister, ay simpleng empleyado sa isang water refilling station. Hindi siya palasagot, kung minsan, tumatahimik na lang siya sa bawat pasabog ni Letty. Minsan, iniiwasan na lang niya ito, at kung pwede, umaga pa lang ay lumalabas na ng bahay. Si Letty, sa mata ng mga kapitbahay, ay isang klasikong bungangera. Palaging may sinasabi, palaging galit, palaging may hinaing. Kahit sa mga anak nila, si Letty ang may boses. Si Danny ang tahimik, masunurin, at tila ba sanay na sa lahat. Pero sa likod ng mga mura, sigaw, at sermon ni Letty ay isang kwento na hindi madaling malaman, maliban na lang kung tatanungin mo siya, o pakinggan mo ang panahong hindi siya sumisigaw. Si Letty ay dating empleyado rin sa isang accounting firm. Matalino, magaling, at may ambisyong maging CPA. Ngunit nang ipanganak niya ang kanilang pangalawang anak, pinili niya, o mas tamang sabihin, pinilit siyang pumili, na mag-resign at manatili sa bahay. Mas kailangan ka ng mga bata, sabi ng biyenan niya. Sa pagdaan ng mga taon, naging araw-araw na routine ang pag-aalaga ng mga bata, pagluluto, paglalaba, pagwawalis, pag-aasikaso ng lahat. Hindi siya binayaran, hindi siya kinilala, at sa bawat taon, unti-unting namatay ang Letty na dating may sariling buhay. Hindi niya ito sinasabi, pero sa tuwing nagmumura siya kay Danny, o sinisigawan ang anak dahil sa kalat sa sala, ay para siyang sumisigaw sa buong mundo, pakinggan niyo naman ako. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding away, dahil nalimutan ni Danny ang anibersaryo nila, tumahimik si Letty. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagkomento. Tahimik siyang naghain ng hapunan. Tahimik siyang naghugas ng pinggan. Si Danny ay tila hindi mapakali. Okay ka lang? Tanong niya. Ngumiti si Letty. Isang malamig, mapait na ngiti. Okay lang. Sanay naman ako na hindi mo ako naiintindihan. At doon niya nakita, ang mata ni Letty ay puno ng luha. Hindi galit, hindi sigaw, hindi sermon, pagod, lungkot, at pananabik na makilala ulit ang sarili. Simula noon, nagbago si Danny. Unti-unti niyang inako ang ilang gawaing bahay. Nakikinig siya kay Letty. Hindi lang tuwing galit ito, kundi kahit tahimik. Naghanap siya ng paraan para si Letty ay makapag-aral muli online. Sa gabi, siya ang naghuhugas ng plato. Si Letty naman ay nag-aaral ng online bookkeeping habang nagkakape. Ang dating bungangerang misis ay natutong tumawa ulit. Hindi dahil tumigil siya sa pagiging totoo sa sarili, kundi dahil narinig na siya. Hindi lahat ng bungangera ay masama. Minsan, sila ay mga babaeng napagod, hindi narinig, at piniling manindigan sa paraang alam nila. Si Letty ay hindi lang asawa. Isa siyang tao, isang babae. At sa panahong unti-unting nabubuksan ang isipan ng marami, dumadami na ang tulad ni Danny, lalaking marunong makinig, magbago, at umunawa.